Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman nga po ako para magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about po sa TVJ, sa 8 Bulaga at sa loob at labas ng showbiz. So for today's video, ang atin nga pag-uusapan ay patungkol po dito kay Kuya Will na kung saan ay perang kinukumpirma ang patungkol sa usap-usapan na siya ang papalit sa tahanang pinakamasaya. So, saan kaya ang venue? Sa APT Studio pa rin kaya? Kasi, wala po Ang lungkot po ngayon ng APT Studio. Anyway, ang dami po kasing naglalabasang balita patungkol po dito. Pinagpipilian ng mga netizen kung TikTok lock ba o wawawin ang mas gusto nilang mapanood sa noon time. Anyway, bago po tayo magsimula sa ating update, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita. And para po sa mga nagtatanong kung may final statement na ba ang TVJ sa mga nangyayari ngayon sa tahanang pinakamasaya, lalo na tungkol dito sa pagkapanalo nila or basura ng Court of Appeals sa kanilang apela? Wala po. Wala pa po tayo nababasa. Pero palagay ko, mananatiling tahimik ang TVJ patungkol po sa issue na to, pati na rin sa pagsasara ng tahanang pinakamasaya, sapagkat hindi naman po sila kasing hambog nung kabila. Samantala, eto na nga ka-Digital Regals mula po sa post ng PepPH, kaabang-abang ang twists and turns sa Battle of Noontime shows na blind item na natin dito sa Pep Troika noong March 1, 2023. May lumulutang or pinapalutang na bali-balitang si Willie Revillame ay mag-host sa bagong Noontime show ng Kapuso Network. Di ba? Kopya pa rin ang PTV4 at IBC13 na sa kanila magbabalik TV si Kuya Will. Why not sa RPN 9? Subukan niya, di ba? Sabi pa dito, nakakawindang kung mula sa GTV ay lilipat sa GMA7 ang It's Showtime na pinangungunahan ni Vice Ganda. Yes, nakakawindang talaga. Kasi ABS-CBN show po talaga yan. Tapos mapapanood sa GMA7. Nakakaloka pag gano'n. Ano kaya ang insights dito ng mga manghuhu? Ano kaya yun? The Refresh Weekdays ng GMA7 simula ngayong March 8 ng Biyernes, lunchtime movie hits 12 noon and abot kamay na pangarap 2 p.m. Lilet Matias naman, okay, wag na natin promote yan. So, napakalinaw dito. Basta, 12 noon ay lunchtime movie hits po ang napapanood sa GMA7. Kapalit po ito ng tahanang pinakamasaya pansamantala hanggat hindi pa ready para i-launch ang first day ng bagong noontime show nila. And can't wait for Sabado programming ng GMA7. Umpisa bukas, March 9. Kapuso Movie Festival, 11:30 a.m. Lunchtime movie hits ay 1 p.m. Ang plot twist ay ang private Benjamin na movie ni Vice Ganda ang palabas sa timeslot dati ng tahanang pinakamasaya sa GMA7. Parang dalawang Vice Ganda magkalaban sa noon time ang nangyayari. Galing talaga po ng GMA Network. Sabi pa dito, in the end, magandang maaral kung anong susunod na move ng GMA. Kung magpapa-block time na lang sa It's Showtime o gumawa ng bagong show at mamuhunan at gumastos ng higit sa nakasanayan habang nandyan pa ang tape. Maligalig ang noontime slot ngayon, lalo na sa GMA. Abangan natin kung kakatig sila sa nakasanayan o gagawa sila ng bago naman. And dahil nadawit dito si Kuya Will, ka-Digital Regals, lalong kumutob na makasangkutob naman rather ng mga netizen, ng publiko, na ang wawawin talaga ang papalit sa tahanang pinakamasaya dahil panerin po ang post ng Facebook page na verified ng wawawin tungkol po sa issue, kagaya nitong Lion News, tahanang may 10,000. After the departure of Tape Inc. produce
kaputo talaga kapuso noon time showtime ng pinakamasaya. Netizens want to see a comeback of Willie Revillame and his variety show Wawawin in GMA7, joining the battle between Itbulaga and its showtime in the noontime space. Narito din ang post ni One Heart Kapuso na kung saan ay question mark nga po kung ano ang magiging noontime sa GMA7. So sa TV5 may Itbulaga, sa GTV may Showtime, sa GMA7 kaya ano. So dito sa bandang taas sa pinagpipilian Wawawin at TikTok Lock. So kayo ba? Ano po ang show na gusto nyong pumalit sa tahanang pinakamasaya time slot? So ayan, kung makikita po ninyo ang post ni One Heart Kapuso naman patungkol dito ay shinare nga rin po ni Kuya Will or ng kanyang Facebook page na Wawawin. Verified account po yan. Panay rin ang kanyang post, nag-i-screenshot pa po ng komento ng publiko na kung saan ay nananawagan sa GMA Network na baka naman sa Wawawin na lamang ni Kuya Will ang ipalit sa noontime. It's time na daw para po sa comeback ni Kuya Will. Well, sayang din nga yung Wawawin kung hindi lang talaga lumipat itong si Kuya Will sa All TV. Malamang may Wawawin pa po ngayon sa GMA7. At dahil panay na po ang post ng Wawawin na Facebook page, isa po kaya raw itong pagkukumpirma ni Kuya Will na totoo ang chika? Or sadyang ito'y isa lamang sa paraan ni Kuya Will para ikalat po ang tinig ng taong bayan, ang tinig po ng publiko na ang Wawawin ay nais pabalikin ng noontime. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa pagbabasa ng komento ng ating pong mga solid viewers. So mula po kay Kutre One Letter, magandang gabi. Lies are just a temporary delay, but the truth always comes out in the end, no matter how hard anyone tries to hide it. The truth is mighty, and it will always be prevail. Hashtag TVJ's Itbulaga on TV5. Well, I think patungkol po ata ito sa pagtatanggi po sa utang sa GMA7. Alala ko yung yung sinasabi ni Best Pills na tape defenders po na kung saan ay fake news daw ang kumakalat na balita na maraming utang ang taping sa GMA7 dahil napakarami po nilang advertisers. Napakarami po nilang commercial sa halos araw-araw. Ayun pala ang chika, mukhang sila yung tinutukoy na programa na nagbaba na po ng ad rates. Kaya ang kanilang producer ay na-stress na. Sabi naman ni Sir Romy Obispo, magandang gabi din sa iyo, sir. Magandang gabi po, Ma'am Gandara. Ngayon pinatunayan ngayon, mahirap kalaban ang Itbulaga. Lahat ng katapat nilang show ay wala na sa ere. Paano yung mga tape defender, puro kasi fake news ang alam. Sabi naman dito ni Zeb Lagabol, magandang gabi. Sabi niya dito, sana mabayaran ng tama ang mga empleyado ng Tape Inc. So, sabi naman ni Sir Erwin Ilagan, magandang gabi. Sir Erwin, kahit saan dalhin ang Tape Inc., ang apela nila, basura lang ang mangyayari. So, isa rin yan sa inaabangan ko, guys. Kung aapila sila sa Korte Suprema. So, yun po kasi yung pag-asa ng tape para mabawi ang titulong Itbulaga. Hanggat meron pa silang pwedeng pasahan, ay meron pa rin chance. Ganyan pa ba, naniniwala naman si Sir Erwin na kahit ilang apila pang kanilang ipasa at kahit saan dalihin ang kanilang apila, TVJ lamang ang papaboran at mababasura lamang ang apila ng Tape Inc. So, ganyan ka-confident ang mga cadaver gods natin. Kayo po ba? Anong palagay nyo, guys, kapag umabot ito ng Korte Suprema? May pag-asa pa kaya ang tape or kayo'y confident din na mababasura lamang din ito? Pero kung tatanungin ako, sana naman ang Tape Inc., wag na pong mag-aksaya ng panahon. Tigil na, tama na.
ibigay na lang po sa TVJ ang Itbulaga. Mukhang wala rin naman po silang laban. Naalala niyo po ba yung sinabi ng mga dating attorney? Ng mga dating attorney, ng mga attorney dati na kung saan mag-aaksaya lang daw ng oras at pera ang tape-in. Dahil kahit umabot ito sa Korte Suprema, babasura lamang din ang kanila pong pila. So hanggang dito lang po muna aking update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.